Okay, magandang umaga mga kababayan. Happy Sunday sa lahat ng nanonood mula sa Pilipinas, US, Canada, Dubai, Hong Kong at saan man kayo naroon sa mundo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang balitang trending at mainit na mainit. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating FPRRD na sa kustodiya ng ICC. Pero wait lang mga kaibigan, may chismis na hindi raw tutol hindi raw tutol ang mga prosecutor sa kanyang possible release. Ano ba talaga ang nangyayari? Is this a sign na malaya na si FPRRD soon? Or is this another trap sa mga global elitists na gustong itaw ng isang leader, no? Na tunay na lumalaban para sa bayan? Today we're diving deep into this issue. A couple of minutes of pure unfiltered analysis, satire at kwentong Pinoy na siguradong magpapaisip sa inyo. Kaya grab your kape, halo-halo, or whatever keeps you awake dahil this is gonna be a wild ride. Pero bago natin ito simulan, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like ang video, at i-share sa mga kaibigan nyo sa US, Canada, Australia, at lahat ng OFWs out there. Kung gusto nyo suportahan ang content na ganito, mag-send ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para i-keep this channel alive. So what's the deal with FPRRD and the ICC? Si Duterte, na kilala bilang the Punisher, ay inaresto noong March 11, 2025 sa Manila at dinala sa The Hague para harapin ang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Pero here's the kicker. May mga ulat na parang hindi masyadong aggressive ang mga ICC prosecutors sa kaso niya. So does this mean malapit na siyang makalaya? Or is this just a political stunt to confuse us? Ngayon, we're gonna break this down with facts, humor at konting chismis para sa inyong mga kababayan sa Quezon City, Davao, Dubai at Sydney. We'll look at both sides, ang pro-Duterte at anti-Duterte arguments, pero with a lens na pro-FPRRD. Dahil let's be real maraming Pinoy ang naniniwala na siya ang tunay na leader na nagbigay ng pag-asa sa bayan. Pero we'll also call out the ICC's questionable moves dahil hindi naman sila mga santo, di ba? Kaya bago natin i-dive ang main content, let's make this interactive, no? Sa comment section, sabihin nyo, Team Duterte kayo o Team ICC? Anong tingin nyo ng mga nangyayari? I-drop din ang city nyo sa shoutout. Shoutout sa mga taga Davao, Cebu, Toronto at Riyadh. Kung nasa abroad kayo like the US, no? UK o UAE, mag-comment ng OFW Pride para ma-shoutout ko kayo sa next video. At syempre, i-share din ito sa mga groups sa nyo. Let's get this video to 10,000 likes para ma-reach natin ang mas maraming kababayan. Mag-super thanks naman please para tuloy-tuloy ang ganitong content. Let's go! Ano ang kwento? Let's start with the facts. Noong March 11, 2025, inaresto si FPRRD sa Ninoy Aquino International Airport pagkabalik niya mula Hong Kong. Over 300 police officers ang naghintay sa kanya, led by PNP Chief Romel Marbil at CIDG Director Nicolas Torre. Sabi ng ICC, si Duterte ay may kasong crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs, mula 2011 hanggang 2019 nung siya pa ang mayor ng Davao at Pangulo ng Pilipinas. Pero teka mga kaibigan, let's put this in context. Si Duterte bilang mayor ng Davao, ginawa ang lungsod na isa sa pinaka-safe sa Pilipinas. Ang war on drugs niya, it was controversial, oo, pero maraming Pinoy, lalo na maordinaryong mamamayan, ang nagsasabing ito ang nagbigay ng peace and order sa mga komunidad. Ang ICC, on the other hand, sinasabing libo-libong namatay daw dahil sa extrajudicial killings. Pero here's the thing, ang official count ng PNP ay 6,300 habang ang human rights groups naman nagsasabing 30,000. Ano ang totoo? Let's be critical Ang ICC ba talaga ay para sa justice o isa itong political tool ng mga Western powers para i-control ang mga bansang tulad natin? Kung titignan natin ang history ng ICC, madalas nilang i-target ang mga leader mula sa developing countries. Pero yung iba, yung mga big-time war criminals sa US o Europe, parang hindi nila masyadong kinakalaban. Selective justice, anyone? Imagine ikaw si FPRRD, isang probinsyanong abogado na naging mayor, tapos naging pangulo na laging sinasabi, I'll protect my people kahit maging demonyo pa ako.
tapos biglang inaresto ka ng sarili mong gobyerno dahil sa utos ng isang international court na hindi mo naman kinikilala. Parang pelikula, di ba? Pero this is real life. At ang tanong, sino ang tunay na kalaban dito? Ang ICC o ang mga politikong gustong i-neutralize si Duterte? Kung agree kayo na may something fishy sa ICC, i-type sa comment section ha, ICC bias, at i-share ito sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Singapore at Los Angeles. No? Let's keep the conversation going. Now let's talk about the juicy part. Ha? Bakit parang hindi masyadong aggressive ang mga ICC prosecutors? Ayon sa mga ulat, may mga pahiwatig na hindi sila tutol sa possible release ni Duterte. Pero bakit? Una, tingnan natin ang ebidensya. Ang prosecution daw ay nag-disclose na mahigit 200 pieces of evidence laban kay Duterte, kasama ang 421 written documents, 9 photos, at 16 hours na audio-visual files. Pero teka, kung ganito kalakas ang kaso nila, bakit may mga hesitation? Is it because kulang ng ebidensya nila? O baka naman may political pressure na nagsasabing huwag niyong masyadong idiin si Duterte? Here's a theory. Ang ICC ay under fire lately ha. Maraming bansa lalo na sa Asia at Africa nagsasabing bias ang ICC. Kaya baka ito ang chance sila to show na fair sila by not pushing too hard on Duterte. Pero let's be real. Kung talagang gusto nila ng justice, bakit hindi nila i-pursue ang mga kaso laban sa mas malalaking players sa global politics? Parang si Duterte lang ang madaling i-target kasi outspoken siya at hindi natatakot magsalita laban sa West. Ang picture this mga kaibigan, ang ICC prosecutor na si Karim Khan nakaupo sa kanyang fancy office sa The Hague, sipping espresso, tapos biglang tumawag siya sa team niya, guys, we got Duterte, pero chill lang muna, baka mag-backfire kung masyado tayong aggressive. No? Let's make it look like we are fair. Meanwhile, si FPRRD sa detention cell probably saying, ano ba to? Puro drama. Ang ICC ay gumagana under the Rome Statute na sinasabi na may jurisdiction sila sa mga crimes against humanity kahit na umalis na ang isang bansa tulad ng ginawa ng Pilipinas noong 2019. Pero here's the catch. Ang jurisdiction nila ay hanggang 2019 lang. At maraming legal experts ang nagsasabi na questionable ang kanilang authority sa kaso ni Duterte dahil hindi na miyembro ang Pilipinas. Plus, ang Supreme Court ng Pilipinas mismo ang nagsabi na kailangan pa rin natin i-respect ang ICC obligations for pre-2019 crimes. So anong laban natin dito? Ano sa tingin nyo? Legit ba ang jurisdiction ng ICC o political persecution lang ito? Drop your thoughts sa comments at itag ang mga kaibigan nyo sa Qatar, Japan at Toronto. Kung gusto nyo mas maraming ganitong content, mag-super thanks na. No? Let's zoom out and look at the bigger picture. Ang pag-aresto kay Duterte ay hindi lang tungkol sa ICC, it's also about Philippine politics. Ang Marcos at Duterte families na dating allies noong 2022 elections ay nagkaroon ng spectacular falling out. Si Sara Duterte, anak ni FPRRD, ay na-impeach pa nga sa lower house dahil sa mga aligasyon ng corruption at assassination plot laban kay Marcos Jr. Si President Bongbong Marcos na dating sinabing hindi siya makikipagtulungan sa ICC, biglang nagbago ng tono. Sabi niya, ang arrest kay Duterte ay via Interpol, hindi ICC. Pero let's not kid ourselves. May political agenda dito. Ang tanong, ginamit ba ng Marcos administration ng ICC para i-neutralize ang isang political rival? Parang chess game ito. At si Duterte ang king na gustong i-checkmate. Isipin nyo mga kababayan, noong 2016 si Duterte ang hinintay natin para ayusin ang kaguluhan sa bansa. Ang war on drugs, kahit controversial, ay nagbigay ng sense of security sa maraming Pinoy. Pero ngayon, parang pinipresyohan siya ng sarili niyang gobyerno dahil sa utos ng isang foreign court. Parang telenovela, di ba? Pero masakit, ang mga ordinaryong Pinoy ang naipit sa gitna ng political drama na ito. Kung si Marcos at si Duterte ay nasa isang reality show, ang title siguro ay Game of Thrones, Philippine Edition. No? Si Marcos holding the Interpol card, sabi, checkmate FPRRD, pero si Duterte with his classic swagger, sasabihin, hindi pa tapos ang laban, boy. No? So, sino sa tingin ninyo ang tunay na mastermind sa likod ng arrest ni Duterte? Marcos, ICC, or both? I-drop ang theories nyo sa comment section at i-share sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Dubai, at San Francisco. Subscribe na rin para updated kayo sa next episode. Now, let's talk about why FPRRD remains a hero to millions, lalo na sa mga ordinaryong Pinoy at OFWs.
Si Duterte ay hindi lang politiko, ha? Siya ang simbolo ng pag-asa para sa mga hinintay ang pagbabago. Sa Davao, ginawa niyang safe ang lungsod. Bilang Pangulo, ay pinatupad niya ang mga pulisiyang pro-poor tulad ng free education, health programs, at infrastructure projects. Kahit ang war on drugs niya, no? Kahit controversial, ay suportado ng marami dahil nakita nila ang results. Mas ligtas ang mga kalsada, mas kaunti ang krimen. Pero bakit kalit ang ICC? Dahil si Duterte ay hindi sumunod sa kanilang playbook. Hindi siya nagpa-intimidate ng West. Sabi niya, I'm not afraid of the ICC. Come and get me. And that's why we love him. Siya ang tunay na astig ng Pinoy na hindi natatakot sa mga dayuhan. Compare natin si Duterte sa ibang world leaders. Halimbawa, si Vladimir Putin na may ICC warrant din pero hindi inaresto ng Russia. Bakit? Kasi malakas ang sovereignty ng Russia. Pero sa Pilipinas, parang hinayaan natin ang ICC na manghimasok. Ano masasabi natin dito? Is this a sign na kailangan natin maging mas assertive bilang bansa? Kung ang ICC ay isang high school, si Duterte ang cool kid na hindi sumusunod sa principal. Ang principal ICC galit na galit kasi hindi niya makontrol si Duterte. Pero si Duterte chill lang, no? Eating durian sa Davao habang sinasabi, bahala kayo dyan. No? Kung solid Duterte supporter kayo, i-type sa comment section, FPRRD forever. Shoutout sa mga nanonood mula sa Abu Dhabi, Sydney at Los Angeles. I-share ito sa mga kaibigan nyo para ma-spread ang message. At syempre mag-super thanks please para tuloy ang laban. So anong final take natin? No? Si FPRAD ay nasa ICC custody pero with the prosecutor seemingly not opposing his release. May pag-asa bang makalaya siya? The truth is, this is more than just a legal battle. Ito ay laban para sa sovereignty ng Pilipinas. Ang ICC kahit may good intentions ay madalas na ginagamit bilang political weapon laban sa mga leader na hindi sumusunod sa Western agenda. No? At si Duterte, he's a fighter at hindi siya basta-basta susuko. Pero let's not forget, ang tunay na laban ay nasaan. Kung naniniwala kayo kay FPRRD, ipakita natin sa mundo na kaya nating ipaglaban ang ating bayan. Kaya mga kababayan, let's keep the conversation alive, i-like at i-share at i-subscribe ang channel na ito. Mag-comment ng FPRRD, tsak na makakalaya. Kung naniniwala kayong lalabas siya ng mas malakas at para sa mga OFW sa US, Canada, Dubai, Hong Kong at lahat ng sulok ng mundo, mag-super thanks to show your support. This is #WalkWithLan signing off. God bless FPRRD, God bless the Philippines at magkita-kita tayo sa next video. Mabuhay!